Ang alamat ng kamatis. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. Siya ay si Camallia. May asawa at mga anak si Camallia. Ngunit mag-isa niyang tinitiis ang hirap ng buhay. Maraming bisyo ang asawa ni Camallia. Bukod sa hindi na siya nagbibigay ng pera, ay madalas pa siyang saktan nito. Dahil walang pambili ng pagkain, naisipan ni Camallia na pumasok na labandera sa kalapit bahay. Nagtiis siyang maglaba sa buong maghapon. Hindi niya kayang makitang nag-iiyakan ng mga anak sa gutom. Nang malaman ng kanyang asawa ang paglalabandera niya, ay palagi nitong kinukuha ang kanyang pera at inuubos lamang ito sa alak at sugal. Pag hindi naman binibigay ni Camallia ang kanyang kita, ay sinasaktan siya nito. Dahil sa kahirapan ay nahabag ang panganay na anak ni Camallia sa kanya. Kung kaya, napilitan siyang magtrabaho. Paglilinis ng sapatos doon sa bayan ang kanyang hinarap. Nang matuklasan ng ama na kumikita rin ang anak, ay kinuha rin niya ang pera nito. At gaya ng nakaugalian, inuubos din ito ng ama sa sugal at sa alak. Dahil dito, madalas na hindi kumakain ang mag-iina. Dahil sa patong-patong na kahirapan at labis na panghihina dala ng matinding gutom, ay nagkasakit si Camallia. Hindi nagtagal, ay namatay siya. Bago nalagutan ng hininga, nagbilin ito sa mga anak. Binilin niya na ilibing sa kanilang likod bahay ang kanyang labi. Hindi nagtagal, may tumubo roon na isang halamang ang bungay mapupula. Nagtaka ang lahat sa nasabing halaman. At nang kanilang subuking tikman ng bunga, ay nasarapan sila. Dumami ng dumami ang nasabing halaman. Ang bunga nito ay naipagbibili ng magkakapatid sa mga tagabayan. At bumuti ang kanilang buhay. Nagbago rin ang ugali ng kanilang ama. Nagsisi ito sa mga nagawang pagkukulang. Minahal na niyang mabuti ang mga anak. Ang halamang nagbigay ng bagong buhay sa mga anak ni Camallia ay tinawag na kamatis. Ito ay kuha sa pangalan ni Camallia at sa kanyang pagtitiis sa buhay. Camallia, pagtitiis. At ito ang pinagmulan ng kamatis.